Uutay-utayin naman ng mga kumpanya ng langis ang pagtataas ng presyo sa mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy o DOE. Sabi nito, ito ay para raw hindi gaanong maramdaman ng mga motorista ang oil price hike. May balita si Freda Ordinado. Nagkasundo ang Department of Energy at mga kumpanya ng langis na ipatupad sa staggered o paunti-unting taas presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Days ago or 3 days ago, the President called for oil companies to stagger the staggering ng increase kasi dapat kasi 5 pesos or more, no? So sabi, ang miniting namin kahapon ang mga oil companies at 10 in the morning, and before 6 p.m. they already announced their plan to stagger 2 days, June 24 and June 26, no? 2.60, 2.60. So it is quite heartwarming din when the President called for their participation in staggering the price hike. They responded positively. Ayon sa DOE, layunin nito na mapagaan ang epekto ng big-time oil price hike sa mamamayang Pilipino. Epektibo nitong June 24, nagtaas ng presyo ang mga kumpanyang Shell, Seaoil, Petron, Unioil at Jetty. Tumaas ng 1 peso and 75 centavos kada litro ng gasolina, 2 pesos at 60 centavos ang diesel at 2 pesos at 40 centavos naman ang kerosene. Samantala, mas mataas ang itinaas ng Caltex sa parehong araw. 2 pesos at 25 centavos ang dagdag sa gasolina, 3 pesos at 45 centavos sa diesel at 3 pesos at 20 centavos sa kerosene. Sa ikalawang yugto sa June 26 at 27, may panibagong paggalaw muli sa presyo. Ang kumpanyang Shell, Seaoil at Petron ay muling magtataas sa June 26 ng 1 peso at 75 centavos kada litro ang gasolina, 2 pesos at 60 centavos ang diesel at 2 pesos at 40 centavos naman sa kerosene. Habang sa June 27, ang Caltex naman ang may dagdag singil na piso kada litro ng gasolina, 1 peso at 50 centavos kada litro ng diesel at 1 peso and 40 centavos naman kada litro ng kerosene. Hinikayat ng DOE ang mga kumpanya ng langis na palawakin ang pagbibigay ng discount sa sektor ng transportasyon at tiyakin ng sapat na supply ng langis sa bansa. Pinag-aaralan na rin ang mga agarang pag-roll out ng fuel subsidy kapag lumampas sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo. Sa ngayon, $75 at 60 cents na kada bariles ang presyo ng Dubai crude oil. Samantala, kasabay ng staggered price hikes, nagkaroon ng kilos protesta ang ilang grupo tulad ng Piston na nananawagan ng rollback ng presyo ng langis at pagbasura ng VAT, excise tax at oil deregulation law. Ayon sa kanila, mula Enero 2024, umabot na sa 15,000 kada buwan ang nawawalang kita ng tsuper dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel, halos katumbas na ng minimum wage sa NCR. Bilang dagdag na hakbang, nanawagan ng DOE sa publiko na magtipid sa paggamit ng langis sa pamamagitan ng carpooling, pag-iwas sa walang saysay na pagtakbo ng makina at regular na vehicle maintenance. Para sa EuroTV News, ako si Freda Ordinado, sumasaludo sa bawat Pilipino.